Ngayong dumarami ang nagkakadengge, ang mga pinamumugaran ng lamok ang pinagtutuunan ng pansin ng DOH. Ikinasa ang sabayang paglilinis sa iba't ibang lugar, kabilang na ang Quezon City, kung saan mahigit 200% ang itinaas ng kaso kumpara noong nakaraang taon. Saksi, si Rafi Tima. Sa hudyat na yan ay formal na inilunsad ng Department of Health ang kanilang alas 4 kontra mosquito program. Sa oras na yan ay nag-ikot ang mga health at city officials sa Barangay Batasan Hills para maglinis. Ang mga pwedeng makaipon ng tubig dapat itaob, itaktak, tuyuin o takpan. Kabilang sa sinita, ang baradong daluyan ng tubig sa isang kalye na pwedeng pangitlugan ng mga lamok. Ngayon lang ito nangyari. Maganda. Anong gagawin niyo na tuwing alas 4? Maglinis. Maglinis tayo. Namigay din ng DOH ng mga hygiene kit at larva trap sa mga residente ng barangay. Dito nangingitlog yung lamok, tapos may ipon yung kiti-kiti para mamatay. May ano yan, may pepper inside. Lagay natin dito ha. Ayon sa Health Department, kumpara noong nakaraang taon ay mahigit 251% ang idinami ng dengue cases sa Quezon City, isa sa mga unang nagdeklara ng outbreak sa bansa. Dito sa Barangay Batasan, isa sa mahigit 200 nagka-dengue ang nasawi. Sa ngayon ay nire-ready pa ang bakuna kontra dengue na nag-a-apply na maibenta sa Pilipinas. Kaya pinaka-epektibo pa rin panlaban kontra dengue ang pagpuksa sa lamok at kanilang pinangingitlugan sa pamamagitan ng paglilinis. Bukod sa Quezon City, inilunsad din ang programa sa iba't ibang lugar sa Visayas at Mindanao. Pagpatak ng alas 4 ng hapon, kailangan maglinis ang mga residente araw-araw para iwas dengue. Pwedeng maging hemorrhagic shock, yun yung mas serious. Kasi pag nagkaroon ka ng unang infection, yung pangalawa or pangatlo ang pwedeng makamatay sa'yo. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.